Second question, legit po ba talaga? Effective po ba talaga siya? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, Eva. And for today's video po, meron tayong mga sasagutin na tanong tungkol dito sa ating product na para sa panlalagas ng buhok. Yung ginawa kong Cloves Oil Solution, guys, na marami na talaga nag-feedback sa akin and nagpapasalamat sila kasi nga nag-lessen na talaga and nag-stop na yung panlalagas ng buhok nila. Para pala sa mga wala pang idea, kasi first time nyo pa sa video ko at ito ang nakita nyo, guys, ang topic natin is tungkol po sa Cloves product na ginawa ko. Homemade lang siya para sa panlalagas ng buhok. Actually, ginawan ko siya ng video and marami kasing mga gustong sumubok. For personal use ko lang talaga sana siya, pero marami kasing nag-PM sa akin, kaya gumawa ako ng mga limited bottles lang and binenta ko sa kanila ng mura. Pero after na yun, Hana, na-prove ko na siya na talagang effective. Bali, nakita ko lang din ang video galing sa ibang bansa and at first, parang sinubukan ko lang siya kasi nga parang na-frustrate na ako sa grabing hair loss talaga na dinanasan ko last June to July. Tapos, gumamit ako August. Nag-start talaga siyang mag-effect mga, 1 week. Tapos, nag-stable siya 2 to 3 weeks. Pero, pinatuloy ko pa rin siya. Ang product na to, guys, ay para talaga siya sa, hindi lang sa panlalagas ng buhok, kundi nagbo-boost talaga siya ng hair growth. So, kung makikita nyo, hindi pa naman ganun kakapal ang buhok ko kasi nga hindi talaga ako naging consistent. Ang ano ko lang kasi, dapat talaga consistent ka thrice a week or every 2 days, ganun. Pero hindi ko kasi siya ma-commit sa self ko kasi kakabalik ko lang ng work and na-stop ko siya sa paggamit. Pero tinatry ko pa rin every weekend na maglagay. Ang importante, hindi na nanalagas ang buhok ko. So sa video to, magkakaroon tayo ng Q&A about sa ating Cloves Herbal, guys, para isahan na ang sagot lahat. So bago po tayo mag-start ng Q&A, gusto ko magbigay pasasalamat sa mga nagbigay ng time na mag-feedback sa akin after gumamit ng Cloves product natin. So let's start with the first one. Paano ba siya gamitin? So based talaga doon sa instruction ko, actually nilalagyan ko din siya sa bottle. I-apply mo talaga siya sa iyong scalp, i-massage mo sa scalp ang oil, pwede mo din gamitin ng cotton, pero pwede naman direct lang sa kamay, tapos i-massage lang siya sa ating scalp. Make sure ng lahat ng scalp natin ay nalalagyan po para mababad siya ng maayos. So pagkatapos po nating lagyan ng ating scalp, guys, ibabad lang talaga natin siya ng at least 1 hour or much better na sumobra pa nga kung meron tayong time, kung nasa bahay lang tayo. Mas okay na aabot siya ng 3 to 4 hours, half day, ganyan. Pero 2 to 3 hours okay na talaga siya, or kung gipit naman kayo sa oras, pwede na rin talaga 1 hour. So pagkatapos po nating ibabad, maligo tayo, mag-shampoo ng maayos, tapos i-massage lang yung ating scalp para maayos ang pagkatanggal ng oil. Second question, legit po ba talaga? Effective po ba talaga siya? Ito lang ang masasabi ko. Based sa experience ko na grabing panlalagas ng buhok, ang dami ko nang sinubukan ng mga product, mamahaling product, taglilibong products, pero wala talaga akong na-encounter na ganito ka-effective. And marami na rin mga nag-feedback tungkol sa effect nito. Hindi ko siya isi-sales talk sa inyo, hindi ko siya ipipilit sa inyo, guys. Nasa inyo na yan kung totoong na problema kayo sa panlalagas ng buhok nyo, sa mga hair loss nyo, or nagiging bald na kayo, meron na kayong mga bald spot, nasa inyo na yan kung gusto nyo siyang subukan. Hindi ko siya ipupush sa inyo kasi pag totoong nangangailangan kayo para sa buhok nyo, susubukan nyo talaga. Ang masasabi ko lang, subukan mo kahit 2 to 3 weeks at dun ka mag-comment, dun mo ako balikan, basta hindi ko siya ipupush. So next question, oil-based kasi yung product and oily na yung scalp ko. Okay lang po ba? So ito lang ang masasabi ko. Actually, depende na yun sa'yo eh. Pero ang masasabi ko, subukan mo lang. Bali, i-adjust mo lang yung pag-apply mo. Kunyari, ang nasa instruction kasi is kapag bago ka pa, every other day. Pero kung oily ang scalp mo, pwede ka namang maglagay every 2 days or every 3 days. Ibabad mo lang ng matagal. Tapos, i-ano mo lang talaga, kapag naliligo ka, i-massage mo lang siya ng maayos. Lahat po ng spot ng ating scalp is i-massage po ng maayos, pabulain po ang shampoo, and banlawan talaga siya ng maigi. Ganun po. Next is oily ang scalp at may dandruff. Okay lang po ba? Actually, merong solusyon yan eh.
marami. Mahirap kasi yung dandruff guys, iba-iba kasi yung underlying cause ng dandruff. So ang maisasuggest ko dito is pwede ka talagang gumamit pero i-observe mo lang para ma-adjust mo kung gaano ka kadalas gagamit. Kasi mafe-feel mo naman yan kapag, medyo parang hindi pwedeng every other day pero okay siya sa akin every 2 days or every 3 days. Ang importante kasi niyan is talagang malalagyan yung ating scalp para ito kasing oil natin guys is nakakatulong talaga siya na mapatibay ang hair follicles natin, yung root ng ating hair at yung hair follicles niya. Actually, meron akong isang video dyan na tinuro na super effective din. Hindi siya gamot kung hindi remedy siya and control siya ng dandruff na tinuro ng dermatologist. And finalo ko and talagang nag-work siya guys kasi meron din kasi akong dandruff. Hindi siya ganun karami pero makate. Tapos yung iba kasi na gumamit ng oil na may dandruff, hindi daw nila pinatuloy kasi nga mas lumalala ang dandruff nila. Pero sa totoo lang, isa lang solusyon yan. Kulang talaga sa pag-scrub or exfoliation ang scalp nyo. Kapag meron kayong dandruff, magamit kayo ng oil, i-massage nyo talaga ang scalp nyo ng mga 2 to 3 minutes. Ibabad nyo yung shampoo sa inyong scalp ng 5 minutes. Gawin yan siya every other day. Gumamit ng kahit anong anti-dandruff shampoo. So, para sa detalyadong instruction and tip nito, baka makatulong sa inyo about sa dandruff nyo, panoorin nyo po ang videong to. Super helpful talaga siya, especially sa akin. Next question is, gaano ba katagal makikita ang result? So, dalawa ang sagot ko dito. Pag ang first concern nyo is grabing panlalagas ng buhok, makikita po ang result less than a month. Usually nga sa mga nag-feedback at sa akin, nakikita is mga around 1 week, makikita mo na ang result. Basta talagang i-follow mo lang ang instruction, ibabad mo siya ng maayos. Makikita mo siya 1 to 2 weeks, pero hindi ibig sabihin na i-stop mo na siya. Kailangan mo talagang ipatuloy hanggang 3 weeks or 1 month. Para mag-stable talaga yung strands ng ating hair, yung root ng ating hair. Pangalawang sagot ko dyan is kung ang problema nyo, hindi naman talaga kayo grabing nanlalagas, pero meron na kayong mga bald spot kasi nga parang manipis na yung bubon-bubunan nyo. Ang masasabi ko ito, hindi mo talaga makikita ang result less than a month or in just 1 month. Isi-set natin yung expectation natin guys. So makikita nyo po ang pag-start ng pagtubo ng mga buhok, ng mga maraming baby hair, more than a month or 2 months, ganyan. So, hindi porket nakaubos ka na ng isang bottle na 100 ml, mag-expect ka na ang kapal na ng buhok mo. Hindi po ganun. Dapat po talagang consistent sa paggamit kahit 3 times a week. And kahit ibabad mo na lang siya ng 40 minutes to 1 hour. Pero long term kasi yan siya. Walang magic kasi ang product na to is herbal siya guys. And we don't have mga synthetic or mga any chemicals na nilagay dito. So, talagang herbal lang talaga siya. Pag nag-stop na ba ang hair loss, 2 to 3 weeks, hindi na po ba talaga babalik ang hair loss ko? Guys, ito very important na makinig kayo and maset yung expectation natin. Ang factors ng panlalagas ng buhok ay iba-iba. Pwedeng PCOS, pwedeng stress, insomnia, matagal makatulog, bago kang nanganak, hormonal change, or graveyard shift ka ba? So, yun ang mga factors ng panlalagas ng buhok natin. So, ang cloves oil natin guys ay hanggang scalp lang po siya na pinapatibay niya ang ating hair follicles and hair root. So, hindi po niya na-address ang problema natin sa ating insomnia, sa ating PCOS, graveyard shift, bagong panganak, or ano ba dyan. So, talagang nagpapatibay lang siya, vitamins lang siya sa scalp para kung ano man ang mga underlying cause ng ating panlalagas ng buhok is matulungan niya na maging strong yung mga root at hindi basta-bastang nahuhulog. And higit sa lahat po, nakakatulong talaga siya as in sa pampatubo ng buhok. Grabe talaga siya nakaka-boost. So, iset natin yung expectation. Hindi porket gumamit ka na, tapos ka nang gumamit, never ka na talaga forever na manlalagas. So next is takot ako mag-massage kasi mas nalalagas ang buhok ko. Actually guys, ganun din ako dati. Parang ayoko talagang galawin yung scalp ko, yung root ng hair ko kasi nga ang daming natatanggal. Pero ina-advise ko kapag gumagamit na kayo ng globes, pwede na kayong mag-massage sa hair nyo. Huwag naman yung sobra kasi nga masakit na sa ulo. Tapos, of course, mas natatanggal talaga yung buhok kapag sobra-sobrang pagdiin ng pag-massage. So, ang advice ko is kung kailan lang po kayo gumamit, di ba, every 2 days kayo gumagamit or every other day, so pwede na din kayong mag-massage ng scalp nyo na light lang para malinis lang ang scalp
and gumanda lang yung flow ng oxygen sa buhok natin kahit every 2 days or every 3 days mag-massage ng scalp. Kasi aside sa maging malinis ang scalp guys, gaganda ang daloy ng oxygen sa ating scalp. And dahil dyan, mas lalong titibay ang hair follicles natin. Yung hair follicles, yun po yung parang tissue na nakabalot sa ating hair root. So kung healthy siya, hindi basta-bastang natatanggal ang ating hair strands. Kahit hindi nyo pa yan imamassage, destinasyon talaga ng mga mahuhulog na strands, mahulog talaga sila. Kaya pang long term yung ating control dito, i-massage natin ang scalp para maging healthy, gaganda yung flow ng oxygen, and yung mga buhok na hindi pa naging weak or hindi pa damage yung root, sila, may prevent sila and maging healthy sila. Kasi yung mga, mahuhulog talaga yan sila. Kaya i-practice nyo na mag-massage ng scalp nyo kahit 3 times a week lang. Huwag naman sobrang diinan. And huwag po talagang gamitan ng fingernails. Fingertips lang po talaga. Pwede ba ibabad ng whole night or overnight? Sa akin, pwede talaga kasi herbal naman siya. Pero depende sa inyo yan kung kaya mong matulog na oily ang scalp mo. Kasi sa akin, hindi ko talaga kayang matulog na oily yung aking scalp or yung aking ulo. So kung kaya mo naman, sige go. Wala naman siyang mga side effects kasi nga very natural lang talaga guys. Wala talaga itong chemicals. Kasi usually sa mga bumibili, di ba? Mga nagtatrabaho, usually sa atin. Kaya wala na tayong time na maligo sa gabi, nakakapagod na kapag lagyan pa natin, tapos maligo tayo after 2 to 3 hours, so nakakapagod na. Pwede naman maglagay sa scalp, mga kaunti lang, or depende talaga sa inyo kung carry nyo talaga. Ito palagi ding tinatanong, pwede bang araw-arawin sa paglagay? Guys, ang advice ko lang talaga, every other day or every 2 days. Kasi for me, hindi rin maganda na everyday oily yung ating scalp. Baka kasi magkukosya sa atin ng dandruff. Kasi guys, sometimes too much oiliness sa ating scalp, paglalagay ng oil, tapos hindi natatanggal ng maayos everyday. So, possible siya na magkakakosya ng dandruff, especially pag meron na tayong mga kaunting dandruff. So, nakaka-trigger siya. Hindi lang itong oil solution natin kundi kahit anong oil po, basta excessive talaga siya sa ating scalp, araw-araw naglalagay, so possible talaga na magkakosya ng dandruff. Pero depende naman yun kasi iba-iba naman tayo ng sensitivity sa ating scalp. So, i-observe nyo lang and kayo na ang mag-adjust kung every 3 days lang ba kayo hiyang, every 2 days, every day. Pero for me, every day and every other day is just the same lang talaga sila. So, pwede ba sa bata? Pwede ba sa bagong rebond? Pwede ba sa buntis? Pero usually tinatanong, pwede ba sa bata and pwede ba sa bagong rebond? So, pwede po siya kasi nga herbal lang talaga ito. Actually, yung lahat ng ingredients, edible nga siya eh. Wala talagang chemicals dito. Lahat po ay herbal. Pwedeng-pwede. And this is a homemade recipe na walang hinalo kahit ano. Ako mismo ang gumawa. Kasi personal use ko lang sana ito guys. And shinare ko siya sa aking YouTube channel. Tapos ang dami nang nag-PPM ng mga viewers na gusto nilang sumubok. Kaya gumawa ako ng limited lang. And ayun, na-sold out siya kaagad. Binibigay ko lang kasi ng mura. And marami nang mga nag-feedback. Nagpapasalamat talaga sa result. Anong shampoo at conditioner magandang gamitin na i-partner dito? Sa akin po, wala akong maire-recommend. So, depende na sa inyo kung saan kayo hiyang. Basta sa akin ngayon guys, ang ginagamit ko is Head and Shoulder na pink. Kasi nga, medyo may kaunting dandruff kasi ako eh. Tapos, naging hiyang ako sa Head and Shoulder na pink. Pero matagal talaga akong gumagamit ng Tresemme. Since 2017 pa yata guys, Tresemme. Pero ngayon, hiyang na din ako sa Head and Shoulder na pink. I-observe nyo lang din kung sa shampoo na yan, sa conditioner na yan, hindi ba nalalagas ang buhok nyo. Kasi meron akong nagamit na isang conditioner guys, hindi ko lang i-mention dito, na kahit hair fall control siya, pero kahit gumagamit ako ng globes, tapos gumagamit ako ng conditioner na yun, grabe talaga, nalalagas pa rin yung buhok ko. Matapang siguro talaga siya na conditioner. Kaya ang gamit ko ngayon na conditioner is yung Tresemme na red. Tapos, red ba? Maroon. Tapos, yung shampoo ko, Head and Shoulder na pink. Then, ang ating last question ngayon is, nakakawala ba ng dandruff? Literally, hindi talaga siya nakakawala ng dandruff. Pero nakakatulong siya, guys. Alam nyo kung bakit? Ganito depende siya. Ang dandruff kasi iba-iba eh. Minsan, oily ka, tapos may dandruff, diba? Oily talaga yung scalp mo. Pangalawa is dry yung scalp mo, may dandruff ka. So for me, based on observation, sa akin kasi dry yung scalp ko, kaya nakakatulong siya sa aking dryness ng scalp
and sa mga kaunting dandruff. Pero, make sure po talaga na kapag gumamit ka nito tapos may dandruff ka, is imamassage mo yung scalp mo kapag ikaw ay naliligo. Kasi, pag hindi maayos ang pagka-massage, pagka-banlaw, pagka-shampoo, and mag-a-accumulate yung mga lumang oil sa buhok natin always, so, possible din na matrigger niya or mas maging malala yung dandruff mo. So, nakakatulong siya kapag dry scalp ka and meron kang dandruff. So, kung meron mang mga details, clarifications, or mga questions na hindi nasali dito, pwede kayong mag-comment sa baba, itanong nyo sa baba, and sasagutin ko sa aking makakaya. Thank you so much guys for always watching my videos. And please do not forget to click like and subscribe to my YouTube channel upang gaganahan naman ako mag-upload ng iba't ibang informative videos. See you on my next vlog. Bye!